Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Wow, may magaling na suhestyon si Robin Hood Padilla. Magaling nga ba? Sabi ni Robin Hood Padilla, ang solusyon daw dyan sa mga anomalya na yan sa flood control dahil maraming ang perang tinago ang mga nagnakaw sa pera ng bayan. Para daw hindi na yan magamit, i-demonetize na. Ibig sabihin, hindi na pwedeng gamitin. Yung mga 1,000 peso bills na inisyu ng Bangko Sentral mula 2020 hanggang 2025, yan daw yung panahon ng maraming mga anomalya. Wag nang wag nang payagan na magamit pa, mag-circulate pa, demonetize na. Ipagbawal ng Bangko Sentral na gamitin ang pera na yan. Ibig sabihin nun, pag pinagbawal natin to, mawawalan siya ng purchasing power, mawawalan siya ng kapangyarihan. Kapag nawalan niya ng kapangyarihan, ibig sabihin niyan, yung mga nagtago niyan, wala silang paggagamitan na niyan. Mababaliwala daw yung mga pera na yan na itinago. Yung mga mali-malitang pera, yung mga nakatago sa mga vaults, wala naman sa mga bangko yan. Matindi itong si Robin Hood Padilla. Anong tingin niyo dyan? Anong tingin niyo dyan? Kung pwede daw, yung mga ano na yon, mga na demonetize na yun ng mga pera, yung mga sinauli na pera para hindi na magamit, sunugin na yun. Pumasok sa isip ko, kung sunugin kaya na lang natin tong mga pera na ito. Ngayon, ang reaksyon ni Yussi Claire Castro, Yun sunugin. Bakit di na lang sarili niya sunugin niya? Total, amoy Duterte naman. Dito mga clear. Ito mga ganitong klaseng question. Dapat ingat to Ingat ito. Kasi, bawal ang magsunog ng pera natin. Bawal yun mga ka-clear. Burning Philippine peso is illegal and punishable. Diba? Ang pagdedemonetize, hindi naman sa panununog ng pera. Tinatanggalan lang siya ng value. Pero para i-suggest mo na, naisip mo na, sunugin? Dapat tinanong mo muna kay Atty. Philip Jurado to Diba? Mga kakli, pakita ko sa inyo para meron tayong Robobo, Badilla talaga, may nakulong na vlogger sa pagsira ng pera tapos siya gusto sunugin. What the hell? Yun na nga, di ba? Parang manggaling sa isang Senator Robin Padilla na alam ko naman na nandyan lang sa tabi niya lagi si Atty. Philip Jurado. Magsasalita siya ng mga bagay na hindi naayon sa batas. Mapipintasan ka talaga dyan. O tapos sinabi niya noong nakaraang araw, ito rin yata yan, December 30, di ko alam kung ditong interview din. Sinabi niya na ang gulo-gulo na ng Pilipinas, buwagin na yung Kongreso. Diba, lahat ng suggestion niya, hindi swak Diba? Walang hulog. Wala sa hulog. Yan. wala daw talaga sa hulog itong si Robin Hood Padilla. Sabi ni Yussi Claire Castro. Oo nga naman. Ang sabi pa ni Yussi Claire Castro, nagkonsulta ba lamang siya sa kanyang abogado? Nagkonsulta ba lamang siya sa kanyang abogado bago siya nagsalita ng gano'n? Para malaman niya, pwede ba yung ganong ideya o hindi? Saka hindi naman siya ordinaryong mamamayan. Senador siya ng ating bansa. Kumbaga, bawat sabihin mo, may bigat, may diin. Tapos ganun ka kung magsalita, para ka lang tambay sa kanto. Hindi pinag-isipan ang mga lumalabas sa bibig mo. Kaya sabi ni Yussi Claire Castro, wala sa hulog itong si Robin Hood Padilla. Hindi, sa totoo lang, parang kung makapag-suggest si Robin, wala na nga talaga sa hulog. Nung naman, ang sabi naman ni Robin, isarado na daw ang Kongreso. Isarado na daw ang Senado. Kasi nagpapabidahan lang naman daw. O siguro hindi siya makasabay sa pabidahan. Kasi wala naman siyang nagagawa. Pero ito, yung recent na remark niya na naman, tungkol nga dyan sa, mayroong batas. Panahon pa ni Marcos yan, presidential decree. Yung mga coins nga, bawal mo nga. Alam niyo yung mga ginagawa na coins na binubutasan? Yung mga ganon? Bawal yun. Bawal yun, yung mga coins. Bawal. Bawal nga yung linalagay sa
Yung sa, 'di ba, sa alkansya ng mga yung mga butong, mga bambu na alkansya, bawal. Bawal itago yung mga pera. Ha? Maraming bawal tungkol sa pangangalaga ng pera, paggamit ng pera. Eh lalo na yung susunugin mo. Talagang sunugin na lang daw para hindi na mapakinabangan. Sabi ni Robin Hood Padilla. Ha? Hindi man lang ito nagtanong sa kanyang abogado, basta na lang bubukas ang bibig kung anong maisip sabihin. Ha? Ano itong si Robin Hood Padilla talaga eh. Parang ano na ito? Ha? Naano na siguro siya, hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Nauubuse ng masyado. Wala siyang nagagawa. Walang silbi ang mga ano niya. Lalo na ngayon. Dati nakatago pa yung kanyang wala siyang nagagawa kasi nasa majority sila. Nasusuportahan siya ng liderato ng Senado. Pero ngayon nasa minority siya. Di lalong wala na siyang nagagawa niyan. Kaya kung ano-ano na lang mga lumalabas sa bibig ni Robin Hood Padilla eh. Ito yung kanyang pinakahuling remarks. Kaya si Yusek Claire Castro hindi na nakatiis. Ha? Wala na daw sa hulog. Hindi man lang daw magkonsulta muna sa lawyer. May kinonsultahan malamang niya yung kanyang abogado. Abogado naman siya dun sa opisina niya eh. Anyway, wala tayong magagawa. Yan yung number 1 senator ng elections ng 2020. Anong taon ba si Ruby naging senador? Anong taong elections yun? Hindi ko na natandaan. Basta nag-top notcher yan. Panahon na 2022. Oo, 2022 nag-top notcher si Robin Hood Padilla. Yan ang number 1 na senador o top notcher senator noong 2022. Kaya tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo ngayon. Mabuti pa si Lito Lapid. Si Lito Lapid wala kang masabi kasi wala namang sinasabi. At least si Lito Lapid tanggap niya na wala siyang masabi. Itong si Robin Hood Padilla, ang daming sinasabi. Panay wala naman sa hulog ang mga sinasabi. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya maraming nagre-react dito kay Robin. Pinagpipistahan ngayon sa social media yung statement niya. Sunugin na lang daw yung mga pera para hindi na mapakinabangan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.